Magandang araw po. Welcome po sa ating channel, Voltahe TV. Unang-una sa lahat, nais ko pa rin magpasalamat sa inyo sa mga patuloy pang nag-share, nagla-like at nagsasubscribe sa ating channel. So, meron na po tayong dalawang video na nagawa. So, sana masubaybayan nyo yung unang video natin, yung pangalawang video natin. So, ito yung pangatlong video natin ngayon is magdagdag tayo ng isang ilaw. So, magdagdag pa rin tayo ngayon ng isang ilaw sa ating surface type. Bale, yung gagawin natin kasi dito is kukumplituhin natin yung 5 ilaw. So, ngayon, natapos na natin yung pangalawa. Ngayon, magdagdag na naman tayo ng isang ilaw. Doon pa rin tayo sa surface type. So, ngayon, saan tayo kukonekta ngayon? Kasi yung last time na video natin, kumonekta tayo doon sa unang junction box natin para magkaroon ng source yung pangalawang bulb natin. No? So ngayon, sa pangatlong bulb na i-install natin, so kukuha tayo ngayon ng source doon na sa pangalawang junction box, no? So bago 'yan, ipapakita ko muna sa inyo yung ginawa nating diagram para hindi tayo magkamali, no? Kasi nung nakaraang video natin, gumamit talaga tayo ng diagram para mayroon tayong guide, hindi tayo magkakamali. So andito na tayo ngayon, no? Natapos na natin yung unang bulb natin, isang switch natin. So, natapos na rin yung pangalawa. So, yung gagawin natin ngayon is dito sa ating pangatlong bulb at saka switch. So, dito na tayo sa ating pangatlong, i-install natin yung pangatlong ilaw at saka yung isang switch natin, no? So, ito yung pangatlo. So, ano yung mga gagamitin natin? So, ganun pa rin. Kung ano yung ginamit natin dito sa pangalawa, ganun pa rin. So, gagamit pa rin tayo ng isang socket ng pang-surface type ito. Ito rin yung ating switch na pang-surface type. Gagamit din tayo ng linya, no? Para may linya tayo dito na tatakbo sa pangatlong ilaw natin, no? Meron tayong junction box. Bago tayo mag-umpisa, no? Ipapakita ko muna sa inyo yung ating diagram, yung ginawa natin. Para mayroon tayong guide, hindi tayo magkakamali sa ating pag-install sa pangatlo nating ilaw. Okay? So, ito po. So, ito na po, no? Ginawa na natin yung diagram natin. So, ito yung ating pangatlong bulb. Ito yung ating switch 3. No? So, ito yung i-install natin ngayon. So, kailangan natin ng linya, itong dalawang linya na to. Kailangan natin ng socket at saka kailangan natin ng switch. So, saan tayo kukonekta dyan? Hindi po tayo kukonekta dito sa una, no? Kasi itong pangalawa natin dito na nakakonekta. So, yung pangatlo natin, dito na natin i-connect sa pangalawang junction box natin, no? Ito yung junction box natin dito. So, dito tayo magtatap para tatakbo yung linya natin papuntang bulb 3 at saka yung line 1 natin papuntang switch 3. So, ano pang hintay natin? Mas maganda kung i-actual na natin para mas lalo nyo maintindihan. So, bago tayo gagalaw dito sa ating linya, sisiguraduhin muna natin yung safety natin. So, yan talaga yung paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, in-explain. So, para hindi po tayo madidisgrasya, no? Kailangan naka-switch off palagi yung ating main switch. So, yung unahin kong ilalagay ngayon yung ating junction box. So, ilalagay ko na to. So, unahin natin yung junction box natin, no? So, ayan na yung junction box natin. Yung isusunod naman natin ngayon, yung ating linya, no? Papunta dito sa junction box sa pangalawa, papunta dito sa pangatlong junction box natin. So, dito po natin to ilalagay.
So, kailangan natin ng staple wire. So, ito yung ginagamit pandikit natin sa ating surface type na wire, no? Na TDX. So, tingnan natin. Kailangan diretso siya para maganda tingnan, no? So, ayan na. Mayroon na tayong linya. So, yung isusunod naman natin ngayon is ang ating socket pang surface type. So, isusunod natin yung ating socket pang surface type. So, ayan na. So, ngayon, ito yung ating switch pang surface type. So, ikakabit na rin natin to. Lagyan natin ng staple wire. So, ayan na po. May socket na tayo, may switch na tayo, may linya na tayo, may junction box na tayo dito. So, ngayon, yung gagawin naman natin is magta-tapping na tayo para mas lalo nyo maintindihan. So, eto no. So, eto na no, etong linya na to, itong linya na to. So, eto na po siya. Dito na. So, meron na. May linya na tayo papunta sa ating pangatlong ilaw at saka switch, no? So, ito yung ating socket. Ito yung ating switch. So, ngayon, magtatap tayo dito muna. Dito. So, dito tayo magtatap. Uunahin natin yung line 2 natin. Magtatap tayo para magkaroon ng line 2 yung ating pangatlong ilaw, no? Tapos, pagkatapos natin makonekta yung line 2 natin, i-connect naman natin dito yung natin sa actual. So, uunahin natin yung ating line 2. So, naka-color coding tayo, no? Yung line 2 natin is itong puti, no? So, ngayon, para magkaroon ng source ng line 2 dito, tatakbo yung line 2 natin dito papuntang bulb natin. So, i-connect muna natin tong line 2 natin. So, eto na po, i-connect na natin, no? So, ganun pa rin, no? Huwag natin kalimutan palagi na i-twist natin siya ng 7 times. Yun yung standard para hindi siya mag-lose contact. Okay? So, ayan na. So, nakakabit na yung ating line 2 dito. So, tatakbo na yung linya natin papunta dito, no? Papunta dito. So, ngayon, para magkaroon ng line 2 yung bulb natin, so, ikakabit na natin tong dalawa. So, ito na.
7 twist pa rin, no? Para yung line 2 natin is tumakbo na dito yung line 2 natin papuntang bulb natin. So ngayon, isusunod naman natin yung line 1 natin papunta sa ating switch. So i-connect na natin yung line 1 natin. So color coding tayo, yung line 1 natin o yung live wire natin is itim. Kasi naka-color coding tayo. So i-connect na natin yung ating line 1 papunta doon sa ating pangatlong switch. So ito na. So nakakonect na yung ating line 1. So ngayon tatakbo na yung line 1 natin papunta dito. So para magkaroon ng source yung switch natin o live wire yung switch natin, so i-connect natin tong dalawa na to. Naka-color coding tayo. So yung dalawang itim, yan yung ating line 1 or live wire natin na papunta sa ating switch. So 7 twist pa rin para standard. Hindi magkakaroon ng loose contact. So ayan na. So may line 2 na tayo, nakakonect na papunta dito sa ating bulb. So may line 1 na rin tayo papunta dito, papunta sa ating switch. So yung natira ngayon, yung dalawang linya na to, ito yung ating switch line. So ikakabit na natin to. So ito yung ating switch line. Ibig sabihin, pag ino natin mamaya yung ating switch, so dito tatakbo yung ating linya. Ito yung traveler natin papunta sa ating bulb. So siya yung magpapailaw itong ating switch line. So ayan na po, nakakonect na. Okay po, natapos na natin yung pangatlong bulb natin at saka switch natin. May connection na tayo. Dito na yung line 2 natin, nakakonect na. Line 1 nakakonect na rin. Nakakonect na rin yung ating switch line. So yung isusunod natin ngayon is i-energize na natin. Titingnan natin yung ating linya kung okay ba. Pero bago yan, no, i-double check muna natin yung ating linya bago tayo mag-energize. So double check. Okay. Mula dito yung line 2 natin papunta dito. So ngayon, nag-install tayo ng pangatlo. So ito yung source na. Okay, double check natin yung line 2 natin. Okay. So yung line 1 naman natin, double check natin. So dito, so meron na, kumpleto na. Switch line natin, okay na. So lalagyan na natin ng bulb. Tapos i-energize na natin. Okay guys, i-energize na natin. Titingnan natin kung hindi ba tayo nagkamali, kung okay ba yung ginawa natin sa pangatlong ilaw natin. Okay na po. So, i-on natin yung ating main switch. So, okay. Unahin natin yung yung ginawa natin, no? Yung unang video natin, ito. So, ito yung pangalawang video natin. So, ito naman, yung ginawa natin ngayon. Yung pangatlong ilaw natin. So, i-energize na natin. Okay po, no? Successful yung ginawa natin sa ating pangatlong ilaw. Doon pa rin tayo sa ating surface type, no? So, hope nag-enjoy kayo sa video natin. So, bago yan, no, mayroon po akong ipapakita sa inyo ngayon. Pero, hindi to pagmamayabang, kundi nais ko lang ipakita sa inyo, no, na pwede naman natin hawakan yan. Basta alam lang natin yung tamang pamamaraan at proseso. Pwede kong ipakita sa inyo ngayon na hahawakan ko, kasi naka-live na yan ngayon eh. Naka-live wire na yan. So, hahawakan ko ngayon yan ang mga linya natin. No? Para patunayan ko sa inyo na hindi naman tayo makukuryente dyan. Basta alam lang natin yung tamang proseso. Pero huwag nyong gayahin to, ha. Ngayon ko lang gagawin to. Para po sa inyo to. So, ngayon, no, gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung tamang pamamaraan, kung paano tayo mag-test ng linya kung may kuryente o wala, no? No? Kung may kuryente ba o wala yung linya. Lalong-lalo na pag wala tayong tester. Wala tayong pin tester, wala tayong multi-tester. So, yung gagawin ko ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang paraan kung paano mag-test ng linya, no?
So, ito na ngayon. So, pag mag-test kayo ng linya, lalong-lalo na pag live, kailangan, hindi po pa ganon. No? Hindi pa ganon. Kundi pa ganon. Pag-test nyo pa ganon. No? O, ganon. Kasi pag may kuryente yan, no? Tulad, may kuryente yan. So, hindi nyo mahawakan. No? Mahila nyo yung kamay nyo. O, kung ganito yung gagawin nyo, delikado yan. Pag nahawakan nyo, didikit kayo talaga dyan. Di ba? Dapat pag nag-test kayo ng linya, pag ganito. Pag wala kayong mga tester, pag ganito. Kasi pag hawakan nyo yan, hindi kayo makukuryente. Tatama man sa inyo, konti lang, pero nahila nyo na yung kamay nyo. Pero kung ganyan, pag nahawakan nyo na dikit, sa electrical shock, mahawakan nyo yan, didikit talaga kayo dyan. So, tatama sa inyo yung 230 volts. No? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, no? So, ito, hawakan ko, no? Para sa inyo to mga viewers natin. Ito. Naka-live yan, no? Naka-ilaw yan. Nakasindi yung ilaw dyan. Lahat. Nakasindi yan. Pero, hinhawakan ko yung wire natin. Ito. Hawakan ko yan. Ayan, no? Naka-live yan, ha? Hindi ako nagbibiro dyan. Live yan. Hinahawakan ko yan, no? Ayan. Kita nyo? So, pero wag talaga nating gagayahin to, no? Kasi para lang to sa mga katulad namin na talagang pinag-aralan talaga yung grounding para hindi tayo makuryente, no? Mayroon tayong libro niyan, pero hindi naman natin ituturo yan dyan sa dito sa ating vlog kasi masyadong yan. Mahabang proseso yan mahaba. Yung ginagawa lang natin dito is yung basic kung paano talaga tayo mag-install ng mga ilaw natin. So, salamat po. Sana po na-enjoy yung video natin. At wag nyo talagang gagayahin yung ginawa ko kasi delikado yan. Isang pagkakamali nyo lang, pwede kayong madisgrasya dyan. Okay? So, maraming salamat po. Kung yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo. At wag nyo rin kalimutan pindutin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod na mga videos natin. Thank you po.